Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. O ayan mga kabunyog, mga kababayan, mismong itong si Kitty Duterte na ang nagpapatunay na talagang normal, napaka-normal ng kanyang ama na ngayon ay nakakulong dyan sa ICC, dyan sa kulungan sa Dahig. Anong punto po natin dito? Sapagkat ang dami na po ang ingay ng propaganda ng kampo ni Duterte mula dito kay Polong, kay Sara, sa kanilang mga panatikong DDS at maging sa abogado ni Digong na si Attorney Koopman na ito daw si Duterte ay talagang mahina na, mukhang hindi na kayang kumilala, wala nang nakikilala. Kumbaga, makakalimutin na. Ganyan ang pinalalabas nila. Kumbaga, yung mental capacity ni Digong, ni Duterte, ay hindi na kayang humarap pa sa isang paglilitis. Para nga naman, kung mapapatunayan yan, ay maabsuelto si Duterte, no? Ang hinahangad nga nila ay makalaya itong si Rodrigo. Ngayon, ito po ang siste. Yung mismong anak niya ang nagpapatunay na napaka-normal ni Duterte. Kasi ang sabi ni Kitty ay napakaliwanag. Nung dinalaw niya ang kanyang tatay, nakausap niya, o anong ginagawa dun sa kulungan, kumakain lang, tulog, tapos nanonood ng TV. Di ba? Nanonood ng TV. Di ba? Kumakain, di ko kumakain mag-isa, di normal, di ba? Nakakausap niya yung kanyang anak. Nakakakilala ng kanyang anak. So, lahat po, itong mga Duterte kasi, talamak sila sa paggawa ng kwento, ng istorya. May panahon na sila'y napakayabang, napakahambog. Kagaya nila Sara, nila Polong, no? Lalo nung sila'y nasa poder, napakayayabang, napakahambog, no? Siga-siga. Kahit itong kanilang tatay na si Digong. Talagang marami siyang sinabi tungkol sa ICC, sa tatadyakan, sa sabunutan. Sabi ni Digong, matagal na siyang pumapatay ng tao. At sinabi niya yan, normal na normal siya sa harap po ng Kongreso, sa harap ng Senado, in public, in broad daylight. Sinabi ni Duterte na talagang matagal na siyang pumapatay ng tao at proud siya doon, paulit-ulit. At napakaraming beses niyang hinamon ng ICC. At bago pa siya na-aresto, itong si Duterte, ay matinong-matino ito. Malakas pa ito sa 7 kalabaw na demonyo. Di ba? Lagyan natin ng word na demonyo, no? Malakas pa sa 7 kalabaw na demonyo itong si Digong. Galing to ng Hong Kong eh. Nagyabang-yabang pa doon sa mga DDS fanatics nila doon. Kaya lang, pagbalik ng Pilipinas ni Duterte, nasa kote ni General Nick Torre. Ayan. Mula po doon, biglang naging sakitin si Duterte, biglang naging matanda, biglang nakakaawa, di ba? Nung inaaresto sa, nung nagsasalita sa Hong Kong, ay siging kahambugan, di ba? Pag uwi ng Pilipinas, ay bigla nang marami ng sakit, mahina na, nakabiyahe nga ng Hong Kong, di ba? So, tignan nyo, no, ang mga kalokohan. Ngayon, yan ang pinalalabas, same tactics po. Yan ang pinalalabas ng kampo ni Duterte at ng abogado niya. Na yun nga, mahina na si Duterte, hindi nakakaintindi, wala nang capacity to face trial, di ba? Kasi ang tinitira nila dyan yung humanitarian grounds Humanitarian, di ba? Kasi by merits, naniniwala tayo, kung merito ng kaso ang pag-uusapan, mahihirapan si Duterte ipagtanggol ang sarili niya dahil ang ebidensya ng mga pagpatay at pag-uutos ng pagpatay ni Duterte ay galing mismo sa kanya. At yan ay public video. Public knowledge po, public video, public speeches, hindi po yan secret. Kaya ang kanilang strategy ay yung mental at physical health ni Duterte. Kung di man physical,
yung mental health, di ba? And psychological, no? Anyway, ganyan po para makalusot sa paglilitis. Kaya lamang, sa nangyayari ngayon, ayan, nakakausap ni Kitty, kain, tulog, nood TV, nagpapatunay na si Duterte ay normal, nakakausap niya anak niya. Yan po yung mga normal na gawain ng isang tao, manonood ng TV, kakain, di ba? So, doon pa lamang po, makikita natin na mismong mga Duterte ang kumokontra sa sarili nilang propaganda. Di ba po mga kabunyog, mga kababayan? Dahil, hindi man ito tanggapin ng mga DDS, talagang mahihirapan talaga si Duterte na makalaya. Lahat na po ay ginawa nila no. Ilang petition na for interim release ang kanilang nilakad, no. Ang pinail ni Koopman, una, kinwestiyon yung jurisdiction ng ICC, which is paulit-ulit po yan, lagi silang talo, olats, di ba? Talagang may jurisdiction ng ICC, no? Pangalawa po, kinwestiyon yung mga judge mismo ng ICC, di ba? Natalo na naman sila dyan, di ba? Ang dami na pong mga ginawang apela ni Koopman, hindi talaga makalusot laging olats. Sa bagay, itong si Atty. Koopman naman ay ito, no? Panalong-panalo ito, magkano ang bayad sa kanya. Di ba? Panalong-panalo si Atty. Paldo. Kaya yan ay humantong na sila sa ganyang petisyon o sabi nating legal strategy. Ang titirahin na nila dyan, yung health, yung mental at physical, psychological na sitwasyon or capacity ni Duterte, no? So yan yung hinihimas nila o pinag-aaralan nila na ilulusot nila sa ICC. Ang problema po, hindi talaga yan makakalusot dahil may mga professional medical expert ang ICC. Kung psychiatrist man yan, mga doktor, kumpleto po yan. At yan naman ay hihingin ang mga opinion at evaluation ng mga medical expert. Hindi po yan madadaan sa propaganda, itong ICC. Ngayon, itong ginawa po ni Kitty Duterte na sinabi niyang ang tatay niya ay normal ang pagkain, natutulog, nanonood ng TV, gawain po yan ng normal na tao. So, mukhang dyan pa lamang ay makikita natin na si Duterte ay normal at may kapasidad na humarap sa kanyang paglilitis. So, yun po lamang. So, talagang mismong mga Duterte ang kumokontra sa sarili nilang propaganda. Diba? Hindi naman natin hinihiling na madedo si Duterte. Hindi. Bahala ang Diyos sa buhay ng tao. Ang gusto natin, harapin ni Duterte ang paglilitis, ipagtanggol niya yung sarili niya kung wala siyang kaso, di ba? Kung wala siyang kasalanan. Pero kung may kasalanan siya, mananagot siya. At yan naman ay, ang paglilitis ay batay sa ebidensya. At pawang ebidensya lamang. Pawang katotohanan lamang. At sa bandang huli, ang gusto natin ay manaig ang katarungan. Katarungan para sa lahat. Di ba? Yun lamang po ang gusto natin ng bunyog ni Kuleg Soliman. Katarungan at katotohanan. So yan po. Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.